Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito. Okay. Actually, kanina, nung nakita ko itong video po ni PBBM at alam ko nakita nyo na rin ito, nakita ko po talaga na may halong pagkainis na si PBBM. Kasi una sa lahat mga ka-Streetwise, no? Di ba? Kasi itong mga Duterte group talaga, mukhang sinusubukan po talaga kung hanggang saan po yung pasensya ng ating presidente. So, ngayon, naglabas ng bounty si PBBM sa pamamagitan nga po ni DILG Secretary Abalos ng 10 million para nga po kung sino makakapagturo kay Kibuloy. So syempre as usual, itong mga tatangat-tangang mga SMNI, di ba? Nagkalat ng fake news. At dahil nga po dito mga kababayan, no, dahil po dito sa statement po ni PBBM, nahuli po natin na talaga manloloko po talaga itong mga abogado po ni Kibuloy. Kasi kanina nagbanggit sila ng isang Republic Act na yan daw po ay bawal. Tapos nung tininan ko naman yung Republic Act na yon, fake news naman pala. So ganyan po kasi nungaling yung mga abogado ni Kibuloy. Well, as usual, abogado yan, pero alam naman po natin na ang point dito, nagkakalat po sila ng maling impormasyon. Okay. So ngayon, no, tingnan ninyo ha. So, una, mga kababayan, una ito. So, ito yung una, nakita ko to kay Atty. Topacio. Okay. Kibuloy camp questions motive behind 10 million bounty. So, as usual, questionin nila yan. Okay. So, sabi dito, no, the camp of Kingdom of Jesus Christ, OGC leader Apollo Kibuloy, on Tuesday questioned the motive of private individuals who offered a 10 million bounty for information that will lead to his arrest. So alam nyo mga kababayan, no, napaka-basic nito. Kapag sila po ay nag-react, ibig sabihin nun, threaten sila. Ganun yun eh. Magre-react ka ba kung hindi ka threaten? Gagawin mo lang dyan mga kababayan, kung hindi sila threaten dito sa 10 million na to, tatawanan lang nila yan. Yun nga lang kasi mga kababayan, may pagkundina sa abogado at nagpa-press conference pa sila. So ibig sabihin ng mga kababayan, threaten sila dito sa 10 million. Sino ba namang di matatakot na mayroong 10 million na bounty? Sabi nga na nag-comment kanina, isang halik lang ni Judas yan eh. May 10 million ka na. O kung maaari kayo, alam nyo kung saan nagtatago si Kibuloy. May 10 million. At nakita nyo naman si Kibuloy kung gaano kayaman, di ba? Syempre ako, naniniwala ako na meron sa atin na matitempt. So sabi pa dito, no, continue natin ha. May mga question lang po kami kung bakit ayaw sabihin ni Secretary Abalos kung sino itong mga pribadong taong ito para malaman natin at makilatis natin ang kanilang motibo kung bakit itong si Pastor Kibuloy ay binigyan nila ng napakalaking pabuya. Sabi nga po ni Topacio. So syempre mga kababayan, sagot ni PBBM dyan, hindi mag-question sila na mag-question, pero dapat sumuko siya. So para mas maganda, no, actually may video dito, no. So sana hindi tayo copyright ng tawag nito, ng ABS-CBN. So ito yung sabi ni Topacio. Sige. We do not take issue with the prerogative of the DILG under whose department the police operates. The reward, this particular reward for information leading to the arrest of Pastor Kibuloy raises a lot of serious questions and is wrong on so many levels. First of all, I came from the DILG during the time of President Estrada. And usually when you put up a reward for the arrest of a person, it is covered by a memorandum, and the funds for the reward are sourced from intelligence funds, meaning public funds. It doesn't matter mga kababayan. Kung sinasabi nga po ni Atty. Topacio na nung panahon nga doon ni ERAP at parte daw po siya ng DILG, sabi niya, no, na kapag meron daw pong reward, meron daw po dapat na memorandum, at yung pera daw po ay kukunin sa intelligence fund, it doesn't matter ngayon mga kababayan. Kasi yung pera naman po na ibibigay na pabuya na 10 million nga po, hindi naman pera ng taong bayan. So kahit wala na pong memorandum yan. Kaya nga nagkaroon ng memorandum para magkaroon ng pera. Yun nga lang may pera na. So para saan pa yung memorandum? Ito pa siya talaga eh. Ewan ko ba, no? Sige. This case, as admitted by Secretary Abalos, the reward or the bounty being offered come from private persons. Correct. And ito yun, galing pribado ha.
what is even more strange is that he refuses to disclose who these persons are. Now, this is strange because, number one, why are there private funds and private persons interested in the capture of Pastor Kibuloy? Di ba? Tama, Sharon Landero, di ba? Tama, di ba? Takot sila. Kasi mga ka-streetwise, no, kung itong 10 million ay parang baliwala lang sila, tatawanan lang po nila yan. Di ba? Tatawanan lang nila, sige, 10 million, edi 10 million, walang problema. Yun nga lang, kinukundina nila. So, ibig sabihin, threaten sila. So, at least mga kababayan, kahit papaano, nakukurot na si Kibuloy. Nakakaramdam siya ng takot. At ako naniniwala ako, no, na malaking hakbangin ito para mahuli si Kibuloy. At especially mga kababayan, 19, tandaan nyo hindi ko lang ito nagawa ng content pero 19 po na mga hepe sa Davao City po ang pinalitan. Nabalita yun? 19 po na hepe sa bawat station po ng Davao City Police, pinalitan na po. So, isa yan sa mga reason kung bakit kinakabahan na po ito si Kibuloy. Ayun kasi ang problema sa inyo, ang tapang-tapang ninyo. Yun yung point mga kababayan, no? Si Kibuloy, naramdaman niya kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng presidente. Hindi ba nila naisip na alam niyo kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng presidente? Hindi niyo ba naisip na paano pag ginamit yan sa inyo? Di ba? Sige, continue pa natin, no? Kahit na medyo nakakabwisit, no? Sige. Enforcement of warrants is a purely governmental function. If there are people interested in the arrest of a certain person subject of a warrant and offering rewards, then it raises the question as to why. Who are these persons? It doesn't matter, mga kababayan, napakasimple lang na, no? Ngayon, napakababaw ng argumento. Ang argumento nila, bakit? Anong intensyon? So, napakasimple lang ng intensyon nun. Gusto lang ng mga pribadong tao na to na umusad po yung judicial system natin. Ganun lang kasimple yon. Anong problema nyo doon? Di ba? Anong problema doon? Kung anong intensyon ng nagbigay ng pera. Di ba? Why to pasok on those people who offered money to arrest Kibuloy? Well, in fact, di ba? His client don't respect. Ayan nga, di ba? Ayan nga. So ngayon, Kuya Edel, no? So, ngayon, syempre, siguro napanood nyo na rin ito, no? Nag-comment si PBBM dyan. At nakita ko po, no, napansin ko nga po na medyo may pagkainis na rin po si PBBM dito, eh. So, sabi ni PBBM, no, ito balita ito from PTV4. Sabi ni PBBM, kalakihan natin. Okay. PBBM, fugitive. Di ba? PBBM, there's fugitive Kibuloy to come out of hiding. Wala ka pala Kibuloy, eh. Tatago ka lang pala, eh. Tago ka lang pala, eh. Tapos, kung overtime na natin ang sabi dito. Okay, sabi dito. President Ferdinand Marcos on Wednesday ngayon, di ba? Okay, challenge Kingdom of Jesus Christ, Pastor Kibuloy, Kibuloy na lang, no? Now wanted by the police to show up and face the charges against him. Alam niyo mga kababayan, kung gaano kasi ka-ipokrito itong Duterte group. Di ba nirereklamo nila dati? Di ba? Hindi sinasabi nila dati, na ang ICC ayaw namin papasukin. Kasi gumagana naman daw po yung judicial system. Sabi ni Kibuloy din yan, gumagana ang judicial system ng ICC ng Pilipinas. So hindi na kailangan ng ICC. Ngayon, Korte ng Pilipinas ito. Judicial system ng Pilipinas ito. Ba tayo mo sumunod? Akala ko ba may tiwala kayo sa judicial system ng Pilipinas? Napaka-selective ng mga buwakan ng inang mga kababayan, eh. Di ba? Masyado silang nag-cherry pick, eh. Kung ano yung mas comfort sa kanila, ayun na pinaniniwalaan nila. Sabi nyo dati, ayaw nyo ng ICC, gumagana ang judicial system. O ngayon, gumagana ang judicial system natin, inuhuli si Kibuloy, ayaw mo naman sumuko. Engot, eh. Ewan ko ba't itong mga DDS talaga na to. Itong mga DDS, mga kababayan, masyadong contradicting masyado, no? So, sabi dito, no? In an ambush interview following an event in Rodriguez, Rizal, President Marcos was asked about the latest statement of Kibuloy's camp, questioning the motive of private individuals who had offered 10 million for any information that will lead
to the religious leaders' arrest. So ito nga po yung sinasabi nga po ni Kibuloy, ay ni Topacio. So mas maganda, panoorin nila na po natin si PBBM dito. So sabi ni Presidente, ito may video naman dito eh. At alam ko na panood nyo na to eh. Sige. Pastor Apollo Kibuloy, question po yung motives ng mga private individuals na nag-offer po ng reward, 10 million reward for his arrest. Bakit daw po tumanggap ang government ng donation from the private source? Nakala po natawa ako sa content, sabi na may nag-comment. Yung isang Palmolive girl na magtuturo kay Kibbs, instant milyonaryo ka. Ano kay Palmolive girls, no? Madami kayo, di ba? Mukhang mababango naman kayo, mukhang mga amoy Palmolive kayo, di ba? So at least, di ba? Kapag tinuro nyo si Kibuloy, hindi na kayo magtsatsaga sa Palmolive. Di ba? Pwede ng Dove. Di ba? Pwede, di ba? Pwede na kayo magpalit ng pwede na kayo magpalit ng brand ng sabon. Hindi na kayo magtsatsaga ng Palmolive, pwede ng Dove. Di ba? Victoria's Secret soap, di ba? Parang gano'n. Di ba? Konting gamit lang ng utak mga Palmolive girls, no? Ituro nyo na. Sige. Continue natin, sige. For his arrest, bakit daw po tumanggap ang government ng donation from the private sources? Bakit hindi? Bakit hindi government? Bakit hindi? So nakita mo ka ni PBBM, Pantene naman. Pantene ano rin eh. Pangmasa din yung Pantene eh. Yung medyo mahal na sabon, di ba? At least di na kayo magtsatsaga sa sa Palmolive, di ba? Then, tingnan niyo yung mukha ni PBBM dito. Mukhang inis na eh. Kasi mga kababayan kasi, kunwari kung ako yung presidente, mainis na rin talaga ako eh. Kulang pa nga itong ginawa ni PBBM. Dapat nagpakita na talaga siya nagalit na siya eh. Kasi mga kababayan kasi, mga Duterte, mga kababayan, talaga sinusubukan po talaga kung gaano po talaga kahaba yung PC ng presidente. Di ba, isipin nyo kasi mga kababayan, buti na nga lang si Tebes pauwi na. Di ba? Tapos ngayon, si Bantag di pa mahuli. Tapos si Kibuloy hanggang ngayon di pa rin mahuli. So syempre, bilang isang presidente, parang sinusubukan naman ata ako ng mga hayop na to. Talagang mainis ka talaga, di ba? So, diyan pa si Banat Boy in English, why not? Diba? Sabi ni Banat Boy, sige, continue natin. Tumanggap ang government ng donation from the private sources. Bakit hindi? Bakit hindi government? Bakit hindi? They want to help us bring a fugitive to justice. You know, he is a fugitive. He is hiding from the law. Now, if there are private citizens who want to assist the government in that effort to bring him to justice, I do not see what is any. So he can question their motives as much as they want. Alam niyo no, sa Tagalog sabi ni PBBM, tanong sila na magtanong hanggang gusto nila. Tinatanong niyo ako kung ano yung motibo nung nagbigay ng 10 million, magtanong ko na magtanong hanggang gusto niyo. Ayan eh. Sabi ni PBBM eh. Di ba? Di ba? Kita nyo, di ba? Mukhang inis na po talaga. Inis na po talaga. Di ba? So he can question their motives as much as they want. But magpakita siya. I question his motives. Let me question his motives. Bakit lagi kaming kine-question? Sinusundan lang namin ang batas. Sundin din niya ang batas. Yun lang. Last question. Mga kababayan, tandaan nyo, no? Yung pagiging pugante ni Kibuloy, dumaan po sa proseso. Hindi nila pwedeng sabihin na si Kibuloy po ay iniipit. Yang kaso po na ni Kibuloy, hindi po bago yan. 2019 pa po yan. Panahon pa po ni Duterte. So wala silang pwedeng sabihin, hindi nila pwedeng sabihin na iniipit si Kibuloy, na gawa-gawa itong kaso na to. Kasi kung gawa-gawa itong kaso na to, mga kababayan, sana yung reklamo ngayon lang. Di ba? Ngayon lang sana na-file yung kaso nung si PBBM yung presidente. Yun nga lang mga kababayan, yung kaso po ni Kibuloy, 2019 pa lang. Di ba? So kayo mga kababayan, yung sinasabi ko sa inyo, no? Dahil dyan po sa nangyari po na yan, itong mga gagong itong mga loko-loko, itong mga demonyong, isipin niyo napaka-ironic, no? 'Di ba?
religious group kayo, religious sila, pero napaka-demonyo po nila. Kasi nga po, nagkakalat po sila ng fake news. So ito, no, nakita ko to kahapon. So baka kapalit tayo ng SMNI, no, liitan lang natin. So ito tingnan niyo kung gaano kalupit tong fake news na to. Okay? Ang nagtanong dito si Jason Sa. At ang sumagot dito yung abogado ni Kibuloy. Tingnan niyo huling-huli ko kaagad eh. Kasi ako mga kababayan, pag may sinabi sila mga RA na yan, binabasa ko po yan. Binabasa ko, kunwari sinabi nila, ay labag sa batas yan, base ito sa Republic Act number ganyan. Binabasa ko po yan. No. Kasi narinig ko yung donation, yung solicitation. Di ba sir, pagka Si Jason Sa to, di ba? Kasi nakatagilid eh. nag-donate, nag-solicit, nagbabayad pa yan ng donor's tax. Di ba? Alam nyo ito si Jason Sa, tanga-tanga din si Jason Sa to, di ba? Oh. Alam nyo mga kababayan, ito si Jason Sa, tatanga-tanga din eh. Di ba? Wala pong solicitation ang nangyari. Ang nangyari po dito, may nag-donate. So magkaiba po yung solicitation nag-donate. So ang point dito mga kababayan, no, kasi as usual, mga ka-streetwise, itong si Jason Sa, ipagtatanggol niya nga po ito si Kibuloy. Kasi sayang naman po kasi yung 1 million pesos kada buwan na kinikita ni Jason Sa, di ba? Nang hindi niya man lang napapatanggol si Kibuloy. Ang point nga dito mga kababayan, kasi kung totoo ito mga kababayan, sana man lang Jason Sa, ipagawa mo yung ngipin mo. Kapag gumiti si Jason Sa, ang pangit ng ngipin eh. Tapos yung sweldo niya 1 million. Saan ka nakakita ng ganun? Una mga kababayan, pag ako sumusweldo ko ng 1 million, di ba, kada buwan, ang una kong ipapagawa sa itsura ko, kung ano yung pangit sa akin. So una, bukod nga sa pangit yung ugali ni Jason Sa, kung saan naman lang, ayusin mo muna yung ngipin mo. Buti pa nga si Norman Mangusin eh. Di ba? Meron siyang yung ngipin niya nakasirkonya eh. Ito talaga, pustiso man lang na maganda, hindi niya mapagawa. Pag tayo po, meron po tayong 1 million kada buwan, di ba? Kung ayusin natin yung mukha natin, yung itsura natin, unahin natin ayusin yung pangit sa katawan natin. Tapos ito mga kababayan, ngipin naman lang paayos. Sakto Di ba sir, pagka nag-donate, nag-solicit, nagbabayad pa yan ng donor's tax. Dapat ba yan nire-report? Halimbawa, yung kaibigan ni Mr. Abalos, kailangan mag-file sila ng donor's tax, ganun ba yun? Kaya, mga kababayan, tingnan niyo kasi ito, pinagkalat nila to eh. Unang-unang mga streetwise, wala pong donor's tax dito. Ano ibig sabihin ng donor's tax? Ito yan, What is the rate of donor tax? The donor tax for each calendar year shall be 6% computed on the basis of the total gift in excess to 250,000, exempt gift made during the year regardless of whether the donation is made to relative to or to a stranger. So mga kababayan po kasi, yung donor tax mga kababayan, para po yan sa mga regalo. So itong mga kababayan, hindi naman to regalo. Bounty ito kay Kibuloy. Di ba? Anong donor tax pagsasabi ni Jason Sa dito? Kita nyo Sino-sino lang ba naniniwala dito sa issue na to? Sila-sila lang din naman. Sila-sila lang din naman naglolokohan. Tinan ninyo, kunwari mga kababayan, kunwari, ako sa kalagayan nila, tapos kami lang pala nagbobolahan, wala kami napapaniwalang ibang tao, tapos ibang mananiniwala sa amin, umaalis na, lalayasan ko na to. Kayo na lang naniniwala dito eh. So, ito pala, sagutin natin to. Sige. Ito yung sabi ng abogado, Hindi siya nagsabi galing daw sa kaibigan niya eh. Wala naman nagtatanong sa kanya, sinabi lang niya. Ako nagtanong ako sa kanya, saan nagtanong daw siya, important, sasagutin ka. Galing yung pondo. Kasi nakita ko yung logo ng PNP at saka DILG. So ang iniisip ko noon, pera ng gobyerno, pondo ng gobyerno. Sabi niya hindi, galing daw sa kaibigan. Baka nakulangan lang siguro ng research po si Secretary Abalos. Ayan abogado may sabi Research siya. Sige, research. Sige, tingnan natin kung ano sagot nitong hayop na abogado na to. Kung mabasa natin yung Section 7D ng Republic Act 6713, swak na swak talaga. 6713, Article 17. Sabi niya,
talaga siya. Because whatever may be your intention, it may be motivated by good faith or whatever, you cannot accept private donations. Ayan, may sinasabi siyang ganyan. So yan, tungkol sa donation. So alam nyo, no, loko-loko ka talagang abogado ka kung sino ka man, no? Kasi, syempre, mga kababayan, pag ganyan mga Republic Act na yan, pag may naririnig akong ganyan, at syempre, interesado ako malaman, kasi gusto ko makakuha ng narrative, babasahin ko po yan. Ay, ang problema, binasa ko. Republic Act, ano sabi niya kanina? Republic Act. Ito, 6713. Oh. Ito sabi niya Republic Act 6713, Article 17. So sa title pala ng batas mga kababayan, no, establishing code of conduct and ethical standards for public officials and employees to uphold the time-honored principle of public service being a public trust. So wala mga kababayan. Yung pinakitang Republic Act ng abogado ni Kibuloy, sinungaling. Hindi yan. Kita nyo mga kababayan, buti na lang, medyo masipag tayo magbasa. Tingnan nyo ito yung sinabing batas ng abogado ni Kibuloy. Anong makukuha natin yan? O tapos sabi niya, Article 17. Anong nakalagay sa Article 17? Oh, this act shall take effect after 30 days following. Wala. Oh, isipin nyo religious group kayo na sinasabi ninyo na kayo ay sa tama, kayo ay sa Diyos, pero yung tinuturo nyo sa mga kababayan natin, pang tanga, di ba, pang loko-loko, pang sinto-sinto. Ano yan? So, nahanap talaga ako ng pang-debunk. Ang gusto ko talaga makita, kung ano yung i-debunk ng kampo ng kampo ng Kibuloy para at least kahit paano, mahirapan ako sagutin. Yun nga lang, yung pinakita nilang batas, pang tanga. Diyos ko. So, ito mga kababayan, no, pati abogado, niloloko kayo. So, yun mga kababayan, no, so, meron pa bang kasunod? So, okay na. Okay na to. So, yun mga ka-streetways, no, so, dyan po sa 900 po na nanonood ngayon, so, di pa po nakakapag-like. Palit na lang po ng video po na to, dyan po sa Team Replays, ano nga po masabi nyo nga po dito, tas nga po ni PBBM, na mukhang naiinis na po talaga. At dahil po dyan sa sagot na po ni PBBM, nakita po natin na talagang bobo po talaga yung abogado bobo po talaga yung abogado ni Kibuloy. Di ba? So, ako pa. So yan, no, so pa-comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. And then mga ka-streetwise, next topic po tayo, no. So ito yung pinaka-thumbnail po natin ngayon, si Harry Roque.